Hello guys! So ngayong araw tuturuan ko kayo kung paano paggamit ng sulignom. Sulignom yan. Yan. Siyempre para ito sa mga kahoy natin para mas lalong tumagal ang buhay. So kukulangin to dahil sa rami natin ng kahoy. Kukulangin. Kaya lagyan natin siya nitong krudo. Yan. 2 liters yung crudo natin na ilalagay. Pero depende rin sa inyo kung ilan ang gagamitin ninyo. Pwedeng punuin nyo yan. O kadalasan 5 litro sa isang sulignom. Pero ako tig 2 ko lang. So una, didikdikin na natin ito para mas madali siyang matunaw sa crudo. Mas pino pala yung pagkadikdik. Mas maganda para mabilis din matunaw sa haluin nating crudo at sulignom. Ngayon guys, natapos na nating dikdikin. Ito na siya. Powder na yan. Para na siyang shabu. Ayun nga, tapos ng ilang minuto na pin na natin yung alcampor na panghalo natin sa crudo at sulignom. Bakit nga ba nilalagyan pa ng alcampor yung sulignom? Kasi yung alcampor kasi pang alis yan ng mga insekto. Umiiwas kasi dyan yung mga insekto sa amoy niyan. Kaya yung crudo naman is pandagdag rin siya sa sulignom kasi kung pupuruhin natin yung sulignom, masyadong magastos kasi yung sulignom natin is mahal din ang 1 litro niya. Kaya yung iba nga 5 litro ang nilalagay dahil nga sa mahal din ang sulignom. Pero kahit na 5 litro, effective pa rin yan para maiwasan natin yung ana. Kasi once na naana yung kahoy, mabilis na yan maubos. Mabilis lang silang mga anak pag nasa kahoy na. Kaya yan, shake natin yan para mas mabilis matunaw at makaumpisa na tayong pag-brush. Dapat pala sa pag-brush is yung 4 inches na brush natin ang gagamitin para mas mabilis rin tayong matapos. Yan, naglabas pala ako niya ng isang maliit na container na lalagyan natin ng sulignom at crudo na may halong alcampor. Para hindi rin masayang ang ating sulignom, para maiwasan natin ang pagtapon. Kaya meron tayong container na maliit. Sa pag-apply naman pala ng sulignom, dapat wawalisin na muna natin yung a-applyan natin na kahoy. Kasi kung marumi yan, hindi sasagom o hindi papasok yung sulignom doon sa ilalim ng ating kahoy. So yan, winawalis-walisan ko muna para effective naman yung sulignom natin para hindi pasukan agad ng anay. At mauna yung sulignom na kumapit sa kahoy. So yung sulignom pala kasi, hindi lang siya nasa ibabaw, kumakapit siya hanggang doon sa ilalim. Kaya sa pag-apply nito, mas maganda kung 2 patong ka na mag-apply ng sulignom o 3 para mas pumasok yung katas niya sa loob ng kahoy. So ayan. At syempre, kung meron kayo o marami kayong stock ng kahoy sa inyo o nagbabalak pala kayo patistis ng kahoy para sa inyong bahay, huwag nyong kalimutan na gamitan ng sulignom kasi yan lang talaga ang nakakapatagal sa mga kahoy na hindi masira. At saka pala pag itatambak muna ninyo o isasantabi yung kahoy, ugaliin nyo na may mga gap yung pagitan ng kahoy. Kasi once na dikit-dikit iyan, mabilis rin yan masira kasi yung moist ng kahoy pag dikit-dikit is dyan nag-uumpisa yung mga bakterya. Kaya dapat mas maganda kung may mga gap yung pagitan ng kahoy para pumapasok yung hangin at mabilis lang ito matuyo. So pag natuyo na yan, mas titibay ang ating kahoy at mapiprevent ang pagkasira. Sa pag-apply ng sulignom, dapat lahat ng palibot ng kahoy o mag 2x2 man yan, depende sa size, lahat ng palibot niya is malalagyan natin o ma-applyan natin ito ng sulignom. Kasi pinaka-importante na lahat ng surface ng kahoy is malagyan para ma-absorb hanggang ilalim. So yun lamang mga kasurplus.
For more details, follow ka na lang sa aking page. Kung bago ka, at paki-subscribe na lang and pa-follow po sa aking Facebook page. Salamat and God bless.